inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, araw po ng Sabado, Enero 28 na 2007, sa ulo ng ating mga balita. Department of Tourism dineklara ngayon na all systems go na para naman sa pinakaabangang Miss Universe Coronation Days darating na Lunes. Controversial naman na si Steve Harvey, excited na raw makilala ang Miss Universe candidates at muling mag-host naman sa coronation sa pageant matapos dumating kanina. Miss Universe fever sa Pilipinas, ramdam din hanggang sa ibang mga bansa, banyagang celebrities nakabang din sa pageant. Samantala, Malacanang tinanggihan ang hirit na suspindirin ang Oplan Tokhang habang nililinis naman ang hanay ng mga pulis. Dating gobernador sa lalawigan ng Capiz, pinaimbestigahan sa issue ng pagbili ng mga multi-cab units. Sa sports balita naman mga kaibigan, San Antonio Spurs nasilat ng Pelicans habang Miami Heat na upset naman ang Chicago Bulls. Naagwagi rin naman sina LeBron James at Cavaliers. Pinoy Super Grandmaster Wesley So, 2 laban na lamang para magkampiyon naman sa mabigat naman na chess championship doon sa bansang Netherlands. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center, Makati nyo pa rin ang kurman si Bombel Maracol sa detalye ng ating mga balita. Mga kababayan, sana suportahan niyo po ako this coming January 30 for Miss Universe 2016 at sana po makoronahan din ako ni Pia. Ulit. The 65th Miss Universe Updates. Dineklara ngayon ng Department of Tourism na all systems go na sa big day sa Lunes para sa coronation ng bagong Miss Universe. Ito ang ginawang pahayag naman sa Bombo Radio Philippines ni Tourism Secretary Wanda Teo. Ayon sa kalihim, sa ngayon todo ang ginagawa nilang pagmonitor sa mahigit 80 mga kandidata sa kanilang kalagayan at mga kalusugan. Kung meron man na niyang naging masama ang pakiramdam nitong nakalipas na araw, tulad na lamang ng Miss Switzerland, tulad na naman sa hindi sanay sa mainit na panahon sa Pilipinas, tulad sa kanila na merong winter season. Pero sa ngayon naman ay magaling na niya ito at nakita naman din sa mga performance ng mga kandidata sa preliminary competition na okay na raw silang lahat at masaya rin. Narito pang bahagi ng pahayag ni Secretary Teo ng Department of Tourism. Tomorrow ang dress rehearsal and then on the final day will be yung Monday will be the coronation event. So lahat na yan ayos na, everything is in place. Kinuha na lang, monitor na lang namin kung meron pang mga kulang at all systems go na. Yung mga iba, may like Switzerland nagkasakit because the weather yan kasi they used to cold weather kasi all of a sudden pagdating na dito may init. So yun lang naman ang problema, pinaparest lang naman sila ng doktor pero lahat naman sila, nanood ako ng prelims, lahat naman sila okay na and they're all happy. Bagay pa rin ang panay ng Bombo Radio kay Tourism Secretary Wanda Teo. Kaugnay pa rin ang balitang yan, nagpaliwanag din naman sa Bombo Radio si dating Ilocos Governor Luis Chavez Singson, isa sa mga organizers na nagpapahingahan na lamang ngayong araw mga kandidato upang sulitin naman ang 2 araw bago ang Coronation Day sa Lunes. Nagpapakondisyon din naman ang mga kandidata para sa big day. May ilang mga kandidata rin naman ang pinapasyal din daw. Dila naman sa ang iba naman ay yung mga sponsors ay marami rin sa nasabing malaking event. Narito ang bahagi naman ang pahayag ni Governor Singson. Ang mga kontesta nagpapahinga na lang at handa na. Nag-enjoy lahat ng kandidata, ngayon lang sila pati mga organizers, lahat na pinupunta nila para nakakulong lang sa isang lugar. Pero ito nag-enjoy lahat ng mga pinapasyal natin. Bahagi pa rin ang pahayag ni dating Governor Luis Chavez Singson na kabilang sa mga organizer at kabilang din sa sumalubong kanina sa magiging host muli sa controversial o MC ng Miss Universe na si Steve Harvey na sumalubong din dyan sa Ninoy Aquino International Airport. May detalye pa si Bombo Lisel Galan. Excited na umano ang American comedian TV host na si Steve Harvey sa pag-host muli ng coronation ng Miss Universe pageant. Ito ang sinabi ni Harvey kasabay ng pagdating kaninang umaga sa bansa. Alas 10 ng umaga nang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ang private plane na sinakyan ni Harvey. Sinalubong ito ni na dating Governor Luis Chavez Singson at Tourism Secretary Wanda Teo. Ayon kay Harvey, sabik na rin siyang makilala ang 86 na mga candidates ng 65th Miss Universe pageant. Mamayang hapon ay kaagad na sasabak sa rehearsal si Harvey kasama ang mga kandidata.
karangalan naman ayon sa Department of Tourism ang pagdating ng TV host sa bansa. Tiniyak ng ahensya na ipaparana sa Family Feud host ang hospitality kung saan higit na kilala ang mga Pinoy. Napag-alaman na marami ang nakaantabay sa pag-host muli ni Harvey ng Miss Universe Coronation kasunod ng nangyaring fiasco noong nakaraang taon. Maalala na nagkamali si Harvey sa pag-anunsyo ng winner kung saan una nitong idiniklara na panalo ang pambato ng Colombia na si Ariadna Gutierrez bago bumalik ng stage at iwinaso ang pagkakamali dahil ang totoo palang nanalo ay si Miss Philippines Pia Wurtzbach. Una nang sinabi ni Harvey na natutuwa ito at siya mismo ay nasorpresa na inimbitahan muli ng Miss Universe Organization na maging host ng coronation ng 65th Miss Universe pageant na gaganapin sa darating na Lunes sa Mall of Asia Arena. Bumbo Lizal Galan, naguulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bumbo! Bombo Lisel, ano to, yung sabi mo private plane, parang Learjet yata itong sinakyan nitong si Steve Harvey, ganun na lang din siguro ang pagtingin ng mga organizers dahil sa kilala rin itong tao, si Steve Harvey. Siya ay malaking personalidad sa Amerika at sikat siya. At maraming mga programa, iliban dyan sa pagiging TV host, isa rin pala itong radio personality dun sa Amerika, Bombo Lisel, si Steve Yes, Harvey. Bombo Elmar, pero sa ngayon ay nasa gitna ng kontrobersiya itong si Steve Harvey doon sa US dahil nga binabatikos ito ng ipalabas yung video ng kanyang pakikipag-usap kay President Donald Trump. Ito ay makaraang nahalal yung si Trump. Mga ilang araw pa lamang matapos itong mahalal, Bombo Elmar, ay pumunta pala itong si Harvey sa Trump Tower kung saan ay nakipag-usap siya kay Donald Trump sanhi upang batikusin ngayon itong si Harvey. At lumabas din yung video ni Harvey na sa kanyang show mismo kung saan parang pinagtatawanan niya yung mga Asian men, yung mga kalalakihang Asyano, Bombo Elmar. At sinabi nga ng ilan na yung pahayag ni Harvey ay isa umanong racist. Ngunit wala pang pahayag itong si Steve Harvey tungkol sa mga kontrobersiya na kinakaharap niya ngayon doon sa Amerika. Tama-tama yung nabanggit mo, parang kakambal yata ng iskandalo at controversy itong si Steve Harvey. Yung binabanggit ni Bombo Lisel, ito yung may libro kasi na How to Date a White Woman. Itong month lang to na January, sabi yata nitong si Steve Harvey na nagbiro siya, maging yung mga white or black women ay walang interest sa Asian men. Kaya dito siya nagsorry. Maraming nagalit po ng mga Asyano. At ilang oras lamang, Bombolis, dagdagan ko lamang isa pa sa controversy na kinasangkutan nitong si Steve Harvey. Bago siya umalis ng Amerika, ilang oras pa lamang nakakalipas sa ngayon, nanalo naman siya sa kaso doon sa jury. Dahil sa meron kasing sinasabi na dati niyang photographer niya ito, videographer, nag-extort sa kanya, $50 million pero nanalo siya dahil sa merong unreleased daw na mga racist na mga comments, mga sexual commentary niya. So ganun na lamang kung gaano naman kaakibat ang kanyang paging matagumpay na isang host sa telebisyon, sa radio, at isang author pala ito. May mga libro din to. Bombolis, he's already 60 years old. Ganon din kakibat ng mga iskandalo na kanyang kinasasangkutan. Katulad binabanggit yung kay Donald Trump na lamang dyan sa Amerika, Bombolisel. Yes, Bobo Elmar, ang sabi nga ng ilan, bad or good news, publicity pa rin yan. At ngayon nga ay timing pa dahil mag-host muli ng Miss Universe pageant itong si Steve Harvey. Kaya ang usap-usapan ay pagkakataon na daw ito para kay Harvey na mabawi yung kanyang pagkakamali na nagawa noong nakaraang taon at huwag nang maulit pa at ang kanyang pangalan, Bombo Elmar, ay mabawi niya yung kontrobersiya na nangyari noon. At yun nga, sinabayan naman ng mga kontrobersiya na nangyari sa kanya dahil nga sa ilang pagkikipag-usap niya kay Trump at itong ilang video sa kanyang show mismo. May mga nabasa nga tayo, Bombo Elmar, sa social media na nagsasabi na bakit daw binigyan pa ng programa itong si Steve Harvey at bakit daw na si Harvey pa rin ang kinuha ng Miss Universe Organization na mag-host kahit na yung ginawa nga niya noong nakaraang taon ay isa na sa mga, kumbaga,
nakaukit sa kasaysayan nitong prestigyosong beauty pageant. Oh, hindi mawala sa kanyang sa kanyang biography bang tawag diyan o sa kanyang bahagi ng kanyang buhay, ng background. By the way, so siguro makakasama na siya bukas. Nabanggit sa atin kanina ni Secretary Teo sa ating panayam na bukas itong final rehearsal. So, malamang na si Steve Harvey ay maging bahagi nito ng Bombolicel. Ano pa pala yung may schedule bukas sa Bombolicel? Actually, Bombo Elmar, mamayang hapon. Kasi ngayon, nagpapatuloy yung rehearsals ng mga candidates. Yung pinagpapraktisa nila, Bombo Elmar, yung question and answer portion mismo. So kung ano yung mangyayari kapag yung candidate ay naging finalist, nagsasagawa sila ng mock-up, may isang host na nakatayo sa gitna at kapag tatawagin na yung candidates para sa question and answer portion. So ngayong hapon daw, ay sasabak mismo itong si Harvey sa naturang rehearsal. Bukas ay yung dress rehearsal naman ng mga kandidata kung saan yung kanilang susuotin mismo ng mga wardrobe, yung swimsuit, yung evening gown, at maging yung national costume nila, Bombo Elmar, ay kanilang iiinsayo mamaya sa stage kung saan rarampa sila sa Lunes ng umaga para sa Grand Coronation. Ang magiging co-host ni Harvey na sinasabing Filipino, Oo nga pala, oo. ay i-anunsyo daw. Ang sabi ni Tourism Assistant Secretary Ricky Alegre na ngayong araw o bukas ay malalaman na kung sino ang magiging Filipino na mga co-host ni Harvey sa Grand Coronation sa Lunes ng umaga. Talagang suspense up to the last moment, last day, parang last 2 minutes yata. Talagang tinatago nila itong pangalan na ito, Bombolicel. Sorpresa daw, Bombo Elmar, o baka dahil hinintay lang din na makarating itong si Harvey dito sa bansa bago i-anunsyo ang kanyang magiging kapareha sa pag-host nitong Miss Universe Coronation. Okay, aside from Steve Harvey, dumating na rin. Ano pa mga performer na darating ngayong araw, Bombolicel, na magpe-perform sa Lunes, Bombolicel? Inaasahan natin ngayong weekend, Bombo Elmar, ay darating din itong banda, yung iconic group, R&B group na Boys to Men, na siyang mag-serenade sa evening gown competition ng Miss Universe Coronation, habang ang rapper naman na si Florida, Bombo Elmar, ay siya namang nakatoka na mag-perform sa swimsuit competition at inaasahan na darating din ngayong weekend. Okay, itong mga tinaguri, mga pageant expert, talaga man nagpipiesta. Mayroon pa siya mga pagtipon-tipon. Ito yung pagkakataon nila ngayon, Bombolicel, na nasa Pilipinas ang Miss Universe Beauty Pageant. Ano naman tong schedule nila? Bukas ba yan, Bombolicel? Yes, bukas may ilang mga personalidad din na mula mismo sa Miss Universe organization na iimbitahan itong mga pageant experts. At speaking ng pageant experts na yan, Bombo Elmar, yung isang pageant forum na nakapanayam nga natin, itong Missology ay naglabas ng kanilang fearless forecast na magiging top 3. Ano to? Pabago-bago ba to, Bombolicel? Yung kanilang mga forecast? Yes, Bombo Elmar. Actually, yung top 3 na inilabas nila ngayon ay yung pumili ay yung miyembro ng Missology na siyang nakapredict ng panalo nitong ni Miss USA Dishona Barber sa pagiging Miss USA niya na magiging kinatawan ng Miss Universe, at yung nakapredict din ng top 3 noong nakaraang Miss Universe pageant, Bombo Elmar. So sa ngayon, naglabas din siya ulit ng prediction at ang napili niya na magiging top 3 na posibleng i-anunsyo sa Lunes ay ang pambato ng Pilipinas na si Maxine Medina, nasa number 3 spot. Ang pambato ng France ay nasa number 2 at ang number 1 pick niya ang pambato ng Venezuela. Abangan natin yan, kung magkatotoo nga yan, yung mga hula-hula na yan. Talaga naman na grabe na itong Miss Universe fever. Maraming salamat si Bombolicel Galan. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 14 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. Sa ibang balita naman tayo, mga kaibigan, ang Malacanang tinanggihan ang hirit naman ng ilang mamabatas ay suspindi muna ang binansagang Oplan Tokhang habang nililinis daw ang hanay ng PNP. May detalye naman si Bombo Raymond Tinasa. Walang balak ang Pangulong Rodrigo Duterte na pagbigyan ang hirit ng ilang mamabatas na itigil muna ang tinaguriang Oplan Tokhang at linisin muna ang hanay ng PNP sa kampanya laban sa ilegal na droga. Matang si nais ni Senador Leila de Lima at Senador Risa Hontiveros na isuspinde muna ang naturang diskarte ng PNP dahil sa nababalitang kaso ng Tokhang for ransom, gaya nga ng pagkapatay ng Korean businessman na si Ji Ik-ju.
Noong Webes, hiling din ng Center for International Law sa Korte Suprema na isuspinde ang Oplan Tukhang sa Quezon City at maglabas ng writ of amparo para sa proteksyon ng pamilya ng mga biktima ng tukhang mula sa police harassment at intimidation. Pero sinabi ngayong umaga ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, pagpasok ni Pangulo Duterte, hangad talaga itong linisin ang hangin ng PNP mula sa mga bugok at tiwaling miyembro kasabay ng kampanya laban sa ilegal na droga. Ayon kay Abella, naniniwala si Pangulo Duterte na sabay ang gagawing cleansing sa PNP at pagresolba sa illegal drugs, krimen at korupsyon. Narinig naman daw nila ang hirit ng mga bata hinggil sa Oplan Tukhang pero ipaubay na ito sa Pangulo Duterte ang pagpapasya kung ano ang narapat gagawin. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta radyo. Bombo! Bombo Raymond, by the way, may nalabas na bang schedule dyan kay Pangulong Rodrigo Duterte para sa Lunes kung kumpirmado ang kanyang pagdalo sa Miss Universe sa Lunes, Bombo Raymond, dahil sa ang Department of Tourism parang tinitimbang-timbang pa yata, Bombo Raymond? Well, so far ay wala pang official schedule para sa araw ng Lunes, Bombo Elmar, pero medyo ang isa sa nakita natin na konsiderasyon ay yung oras dahil alas 8 ng umaga ang pagsimula ng coronation ng Miss Universe. So, alam naman natin na ang talagang body clock or usual schedule ng Pangulo ay nagsimula yan ng alauna, alas 2 o kaya alas 3 dahil siya nga ay parang nasanay sa gabi hanggang madaling araw. So, tingnan natin kung magkataon na ika nga pupunta ang Pangulo dahil siya naman ay merong reserved seat sa Miss Universe pageant, Bombo Elmar. Would you know yung mga hearing-hearing dyan, okay naman ang tawag dito, na nakulayan, na na-delay daw yung ticket para kay, VIP ticket para kay Vice President Leni Robredo para sa Miss Universe sa Bombo Raymond? Anong paglilinaw dyan ng Department of Tourism, Bombo Raymond? Well, so far ay wala pa naman tayo naririnig na ganyang mga pahayag, Bombo Elmar. We'll see. Dahil tingnan natin, baka if ever, ay baka magkatabi pa. Well, malamang kung sa panig ng Department of Tourism ay bahagi ng kortesiya at protocol na siyempre yung presidente at vice-presidente ay iimbitahan, Bombo Elmar. Tatanong ko yan kasi hindi pa raw nakakatanggap ng kanyang VIP ticket si Vice President Leni Robredo. Anyway, abangan natin iba pa mga detalye nan. Maraming salamat si Bombo Raymond Tinasa. Sa iba pa natin mga balita mga kaibigan, tinanggihan naman okay naman, ipupursige pa rin ng Philippine National Police ang pag-aresto kay Police Superintendent Rafael Dumlao kung magmamatigas pa rin ito makipagtulungan naman sa sasagawang investigasyon o sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ek-ju. Ayon kay PNP spokesman Senior Superintendent Leonardo Carlos, under investigation ang status ni Dumlao. Kaya kailangan nitong magpasakop naman sa anumang direktiba ng kanyang mga opisyal. Una rito ay nagka-tension pa kagabi sa Campo Crame din naman sa pagpupumilit ng police colonel na makalis sa holding department ng pulisya. Sa ngayon ay wala na naman sa kamay ng PNP ang controversial na police officer. Si Dumlao na isa ring abogado ang itinuturong kasabwat di umano ni SPO3 Ricky Santa Isabel na ngayon ay nakakulong naman sa anti-kidnapping group sa Campo Crame sa PNP headquarters. Dating gobernador naman ng Capiz, iniimbestiga naman sa issue ng skandalo sa pagbili ng mga multi-cab units na sa linyang Bombo Radyo Rojas. Pinaiimbestigahan ng grupong Task Force Crusader sa ilalim ng Office of the Solicitor General ang umano'y maanumalyang pagbili ng 72 units ng multicab ng pamahalaang panlalawigan ng Capiz noong nakarang administrasyon. Ayon sa Task Force Commander sa Capiz na si Jose Esculin, maraming mga umano'y irregularidad sa pagbili noong 2012 ng administrasyon ni dating Governor Victor Tanco Sr. sa mga multicab na ipinamahagi sa ilang mga barangay sa lalawigan. Katulad na lamang umano sa pagbigay sa ilang mga multicab sa pribadong mga individual, hindi pagsasaayos ng mga dokumento kung kanino ipinamahagi ang mga sasakyan at hindi paglilipat sa pagmamay-ari ng gobyerno sa mga sasakyan dahil nanatiling naka-green plate sa halip na red plate ang ilan sa mga ito. Samantala, sinagot naman ni Tanco ang mga akusasyon ng task force na ayon sa kanya ay nasagot na rin nila noon sa Commission on Audit na ang matuklasan ng ahensya na may mga pagkukulang ang pamahalaan
pamahalaang lokal sa pamamahagi ng sasakyan. Ayon pa kay Tangko, sinunod rin nila ang rekomendasyon ng COA na isaayos ang kanilang mga kamalian upang hindi sila managot. Nagdududa rin ang dating gobernador sa motibo na makasapi ng task force na ungkatin muli ang nasabing isyo sa kabila na ayon sa kanya ay tapos na ito. Mula rito sa Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ariel Sulasito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Ang pamunuan ng Kamara naman ay nais mag-referee din sa issue naman ng pagkapatalsik sa isang party list congressman na si Congressman Harry Roque. At may dagdag pang detalye ang Bombo Radyo Lawag. Nakahandang ipag-utos ni Ilocos Norte Representative Rodolfo Fariñas kinakabayan Representative Harry Roque at Representative Ron Salo na magbakasyon muna sa Committee on Rules kung hindi nila maayos ang kanilang gusot. Sinabi ni Fariñas, chairman ng komite, na hindi niya hahayaan na may nagbabanggaan na miyembro ng pinamumunaang komite tulad ni Roque at Salon. Inamin ng kongresista na nalulungkot siya sa nangyayari sa pagitan ng dalawang kapwa niya kongresista. Samantala, inamin ni Fariñas na natanggap na nila ang resolusyon tungkol sa pagtanggal kay Roque bilang kinatawan ng Kabayan Party List. Ayon kay Fariñas, dahil resolution pa lamang ang natanggap, ay maigting pag-aaralan at obserbahan ang aksyon ni Harry Roque. Yan ang balita mula sa Bombo Radyo Lawag. Bombo Gina Cabosas nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Sa Maguindanao naman mga kaibigan, ilang pamilya pa rin ang apektado naman o lalo yung lumikas naman sa nangyaring labanan doon at nasa linya ang Star FM Cotabato. Nananatili pa rin ngayon ang halos 234 na pamilya sa isang municipal gym na nagsilbing evacuation center sa Ampatuan, Maguindanao matapos nilang lumikas sa takot na maipit sa kaguluhan sa pagitan ng mga sundalo, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at iba pang armadong grupo. Sinabi ni Maguindanao Provincial Social Welfare and Development Officer in Charge Emma Ali na ang mga naturang bakwit or evacuees ay mula sa Barangay Sanyag, Lower Upper Lugapok, Masalay, Timawan, Nara at Talpok sa bayan ng Ampatuan. Sa ngayon ay nag-abot na rin ng tulong ang Humanitarian Emergency Action Response Team ng ARMM Government o ARMHEART. Ayon kay Maguindanao Integrated Provincial Health Office Chief Dr. Tahir Sulaik, ang mga bakwit ay nilalagnat at nakararanas na rin ng ubo at sipon. Kaya naman agad na nagsagawa ng medical mission ng IPHO Maguindanao para tugunan ang mga pangangailangan ng mga bakwit at para hindi na lumala pa ang mga kasalukuyang nararamdaman ng mga nagsilikas na pamilya. Mula sa Cotabato City, Star DJ Friends ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Samantala mga kaibigan, issue ngayon sa Naga City ang sinasabing minor de edad daw na tinangkang dukutin at nasa ospital ngayon. Nasa linya Bombo Radyo Naga. Pinatututukan ngayon ng City Director ng Naga City Police Office na si Police Senior Superintendent Julius Muñez ang naitalang pandudukot di umano sa dalawang minor de edad sa lungsod ng Naga. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay SPO Toby Bungkon, ang tagapagsalita ng NCPO, sinabi nito na isang 8 anyos at 15 anyos ang mga biktima na maswerteng nakaligtas sa kamay ng mga hindi pa nakikilalang abductors. Sa investigasyon ng otoridad, naglalakad ang 8 anyos malapit sa isang pampublikong paaralan nang bigla na lamang isakay sa isang puting van, ngunit pinakawalan lang din. Narinig umano ng bata ang pagkikwentuhan ng mga sospek na hindi ito malusog kaya pinakawalan na. Pangalawang insidente ay ang persona pagsakay sa 15 anyos na batang lalaki sa isa namang itim na van. Naglalakad umano ito sa kahabaan ng kalsada malapit sa kanilang paaralan sa may bahagi ng Panganiban Drive nang bigla na lamang kwelyuhan at hilahin ng dalawang lalaki. Pagpasok umano sa van ay pinagbubugbog ang biktima na nagpumiglas hanggang sa mabuksan ang pinto ng sasakyan at tumalon. Dahil sa pangyayari ay nagtamo ng mga sugat sa katawan ang binatilyo na hanggang sa ngayon ay nananatili sa ospital. Ngunit bago makatakas, nakita umano ng biktima sa loob ng sasakyan ang umano'y mga gamit sa pag-opera na makikita lamang sa loob ng hospital. Inaalam ngayon ng otoridad kung mayroong CCTV camera sa pinangyarihan ng insidente na pwedeng makatulong sa kanilang investigasyon. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radyo Naga, ito si Bombo Christine Atole para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo!
Samantala pa rin hindi sang-ayon si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa paggamit ng PNP ng warrant of arrest na dumlaw lamang ang nakalagay para kay Police Colonel Rafael Dumlao. Ayon kay Aguirre, mahalagang may konsidera ang technical issues upang huwag masayang anumang kaso. Matatandaan mga kaibigan, kinu-question nga ng Police Colonel ang warrant ng PNP dahil naman sa hindi naman daw niya pangalan ang nakasulat doon. Pero dahil sa hindi nakakuha ng amended warrant ang pulisya dahil sa holiday para sa Chinese Year at araw pa naman din ng Sabado, wala mo na magawa ang PNP kundi maghanap ng ibang mga options. Bombo Weather Forecast. Pinalilikas na ng Pag-asa ang mga residente sa low-lying area sa ilang lugar sa Mindanao dahil pa rin sa panibago na namang baha na dulot ng low pressure area. Pasado alas 11 ng tanghali ngayon ang itaas ng Pag-asa ang red warning alert sa Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, maging Surigao del Norte at Dinagat Islands. Habang yellow rainfall alert naman ang umiiral ngayon sa Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Compostela Valley, maging Davao City, Davao del Norte at Davao Oriental. Ang kasama rin ang Sarangani, Sulu at Tawi-Tawi. Inasang tatagal pa ang ulan hanggang sa mga susunod na oras. Kabilang din sa pag-uusapan daw ng mga obispo at miyembro ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang issue at mga patakaran daw ng Pangulong Rodrigo Duterte at controversial na mga pulisiya nito. May detalye pang Star FM Manila. Masusing pag-aaralan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang kasalukuyang socio-political landscape ng bansa sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Duterte sa nalalapit nitong plenary assembly ngayong weekend. Simula ngayong araw hanggang sa January 30, 2017 ang kanilang unang plenary assembly ngayong taon. Ayon kay CBCP Secretary General Father Marvin Mejia, fina-finalize pa sa ngayon ang mga magiging topic ng diskusyon sa kanilang 3-day meeting. Git pa ni Secretary Mejia na ang issue patungkol sa death penalty ay kinakailangan talagang mapag-aralan. Samantala, ilan sa mga kabilang na maaaring mabigyang diin sa assembly ay ang proliferation ng mga peking balita at maging ang pag-hack sa mga online accounts ng mga bishops. Kasama rin sa mga pag-uusapan ang advokasya ng Pangulo ng Federalismo sa pamamagitan ng charter change, ang magkakasunod na extrajudicial killings kontra sa iligal na droga. Para sa Bombo Network News, mula sa Star FM Manila, Star DJ Allen Dog para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. International News. Bombo International News. Sinalubong ng buong mundo ang Chinese New Year sa pamamagitan naman ng mga makukulay na fireworks display at mga lion dance. Sa Beijing, China lamang, 108 beses na kumalimbang ang Central Bell. Ito po yung tower nila bagamat hindi masyado ang fireworks kasabay ng pagsalubong ng Chinese New Year o Year of the Rooster. Ito ay para daw maibsan ang air pollution sa Beijing. Sa Hong Kong naman, nagtipon-tipon ng mga revelers sa templo na may bitbit ng mga incense sticks habang napuno rin ang Victoria Park. Sa Chinatown naman sa Lima, Peru, nagkaroon din ang mga lion, dragon dance at performances sa lansangan. Sa iba pang bahagi ng Southeast Asia, dasal at festivities din ang isinalubong ng mga Chinese communities sa Year of the Rooster. Mamayang hapon din naman sa may bahagi ng Binondo sa lungsod ng Maynila ay mas makulay pa na selebrasyon ang gagawin naman mamayang hapon. Bombo Sports News. Bombo Sports News. Kinailangan pa ng Pacers ang overtime game bago tuluyang naitumba ang Sacramento Kings sa score na 115-111. Samantala din naman muli na namang natalo ang defending champion na Cleveland Cavaliers at grupo naman ni LeBron James kontra naman sa Brooklyn Nets sa score na 124-118. Samantala, nasilat ng Miami Heat ang Chicago Bulls sa score na 100-88. Samantala din naman ay wagi rin naman ang Boston Celtics kontra naman sa Orlando Magic sa score na 128-98 kung saan tinambakan nila. Samantala din naman ang Pelicans, ito New Orleans Pelicans, ay na-upset nila ang San Antonio Spurs sa score na 119-103. Ang Houston Rockets naman ay muli rin namang nagwagi sa score na 123 kontra naman sa Philadelphia 76ers sa score na 123-118. Mga kababayan, sana supportahan niyo po ako this coming January 30 for Miss Universe 2016 at sana po makoronahan din ako ni Pia. Ulit. The 65th Miss Universe Updates. Kaibigan na mga sumali sa Miss Universe, kabilang dito na nasa Pilipinas ay isa na ring
TV journalist, broadcast journalist at maging yung ibang mga taga-bansa na mga celebrities ay nakabang din sa umiinit naman na tinaguriang Miss Universe Fever. May special report at video report si Bombo Dennis Hamito. Ramdam din ng Miss Universe Fever hindi lamang dito sa Pilipinas na siyang venue ng coronation kundi maging sa ibang mga bansa. Katunayan, may mga dayuhan ding nagtungo rito sa Pilipinas para lamang masaksihan ang 65th Miss Universe Beauty Pageant. Isa sa mga ito ang dating Miss Universe candidate mula sa Guatemala noong 2009 at Miss World candidate noong 2011 na si Lourdes Figueroa. Sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Figueroa, sinabi nitong kahit hindi na siya kandidata, ramdam pa rin niya ang Miss Universe Fever. Nagtatrabaho ngayon ang aktres para sa isang malaking TV network sa bansang Mexico. Bilang Guatemalan, bet niya ang kanyang kababayan na 22 anyos na si Virginia Argueta. Pero hindi rin ito tinatawaran ng kagandahan ng ating kababayan na si Maxine Medina at iba pang mga kandidata. Well, I love Philippines. All the people is very kind. And what I expect for the final is that the girl that represents the most beautiful woman in the world will be kind and also make a better job. Nasa Pilipinas si Figueroa bilang celebrity correspondent upang magbigay ng update sa mga pangyayari sa Miss Universe 2016. Aabot lang kasi sa 1,000 ang bilang ng mga media practitioners na pinayagang makapag-cover ng naturang event. Kaya naman, malaking karangalan din para sa Bombo Radio Philippines na payagang ma-cover ang 2016 Miss Universe Beauty Pageant. Mula sa MOA Arena, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Yang lugar pala ng MOA Arena, ito Mall of Asia, dyan sa lugar ng Parañaque, mga kaibigan. Nagdeklara ngayon ang Civil Aviation Authority of the Philippines na no-fly zone. Ito'y malapit lang kasi itong lugar na to sa Ninoy Aquino International Airport. Simula alas 11 bukas ng umaga hanggang Lunes na po yan ang tanghali pagkatapos ng coronation ng 65th Miss Universe Pageant. Itong no-fly zone. Bawal ang pagpapalipad ng mga aeroplano at drones ng 3,000 feet mula naman sa arena. Ang mga commercial aircraft ay maring dumaan sa arena kung ito ay nasa mahigit pa. Taasan pa nila sa 3,000 feet. O narito sinabi ng PNP, walang signal jamming na ipapatupad naman sa coronation ng Miss Universe Pageant pero mas pinatindi pa ang kanilang seguridad. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition. Balikan ko lamang ating mga headlines. Department of Tourism dineklara ngayon na all systems go na para sa pinakaabangang Miss Universe Coronation Day sa Lunes. Controversial na si Steve Harvey, excited na makilala na ang mga Miss Universe candidates at muling mag-host naman sa coronation ng pageant dito sa Pilipinas matapos dumating kanina dakong alas 10 ng umaga. Miss Universe Fever ramdam din sa ibang mga bansa, banyagang celebrities nakabang din ngayon sa Pilipinas. Malacanang tinanggihan naman ang hirit na suspindi muna ang Oplan Tokang habang nililinis naman ang hanay ng PNP. Ang pulisya naman ipupursige daw ang pag-aresto kay Police Colonel Dumlao na sinasabing mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman. Sa sports balita naman mga kaibigan, San Antonio Spurs nasilat po ng Pelicans. Ang Miami Heat naman na upset ang Chicago Bulls. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati nyo pa rin ang kurman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!